Ano po ba, ayon sa mga pag-aaral, ayon sa research, ano po ba ang mga 5 priorities ng mga tao sa mundo? At ang pangalawang tanong, ano naman ang layunin ng Diyos para sa tao? So pag-uusapan natin, nagkakatugma ba ang dalawa or taliwas, malayo? No? Ang plano ng Diyos sa ginagawa ng tao. Good day, ladies and gentlemen. This is Sunny of Sunrise 75 Channel, the home of educational and positive videos. Let's begin, ladies and gentlemen. Ayan, so 5 priorities ng mga tao sa mundo. So what are the 5 common priorities and generally worldly, materialistic, secular, oriented priorities of people, no? Based on the findings from psychology, sociology, and values research. So, balikan ko lang ng konti, ano ba ang mga priorities ng tao sa mundo? Number 1, according to study, wealth and financial success. Kaya kahit mag-corrupt, mahirap ang buhay ng iba, go, go, go lang. Pero ang tanong, masaya ba? Number 2, social status and recognition. Yung mga pasikat lang talaga. Wala nang humbleness of heart. Importante ay kilala kami, ganito ganyan, no? At nare-recognize kami, ang pamilya namin, ako. Number 3 ay ang physical appearance and image. Kaya kung retoke, at kailangan ng appearance, pero yan ba talaga ang mahalaga? Number 4, pleasure and immediate gratification. Gusto mabilisan lang, agad-agad nandyan. Kahit anong paraan, go lang ng go. Importante, kumita, mag-gratify, makamit yung pleasure. At yung sunod ay personal achievement and success. So, these are, according to study, no? These are the things that people prioritize in the world. Hindi lang dati, even up until now. At kapag hindi nagbago ang tao, hindi na-realize ng tao at hindi nagbago ang kanyang values, ano ba ang mahalaga sa kanya, ang direksyon niya, ang clarity of purpose, ito ay hindi magbabago. Yung pag-aaral, especially yung pag-aaral ni Tim Kasser, it suggests that the strong emphasis on these worldly priorities is often associated with low well-being. Kala mo okay ka na, no? Pero ito ay considered as low well-being. Andito ang mararanasan ng tao ang higher anxiety. And then, weaker relationship. Bakit? Akala mo, magiging okay ka kasi na-achieve mo ang lahat ng ito. But you know to yourself na hindi ka okay. Maraming bagay na palabas lang. But deep inside, you're not truly happy, you're not truly fulfilled, you are not truly peaceful. Lalo na kapag mag-isa ka lang. Hungkag, walang laman, malungkot. And there is higher anxiety. No? There is higher anxiety. Nararamdaman ng tao yun. And what else? So, weaker relationship in terms of your family, in terms of other people. Bakit? Because we keep on just thinking about ourselves instead of thinking less of ourselves. Marami pa bang ganitong mga tao ngayon? Naku po, kaunti na lang siguro, no? Gusto kasi lahat sikat, no? Okay, now let's go to ano ba ang purpose ng Panginoon para sa tao? At magja-jibe ba? Magkukunik ba yung pinag-usapan natin? Sa ano ba ang purpose ng Diyos para sa tao? It has been explored even in theology, in philosophy, and even in the verses in the Bible, from the scripture. So, let's check. Ito ay, tingnan din natin yung mga, naalala ko dito, yung mga binabanggit din ni St. Augustine. No? So, number 1, ano ba ang purpose naman ng Diyos para sa tao? Number 1 is to know God.
and to love God. To know and to love God. Yan ang nais ng Diyos para sa tao. Human beings are created to have a personal relationship with God. Not with the money, not with the success, not with the achievements, not with our physical attractiveness, but to know and to love God. No? So, mukhang marami tayong kailangan balikan. Ito ay malinaw na sinabi din na St. Augustine, you have made us for yourself. Nire-remind tayo, we were created by God for Himself. And in Jeremiah chapter 9 verses 23 to 24, makikita natin, sabi dyan, knowing God is the highest good. Knowing God is the highest good. So nakita natin kanina yung mga priorities ng tao, hindi naman totoong makakapagpasaya talaga sa kanya. Kahit nga yung mga kumikita na rin online, ang daming kinikita, pero hindi sila masaya. Ano-ano lang pinopost. Malungkot ang buhay, hindi peaceful. Kahit marami na silang pera. So that's number one. It's not just to exist, but to know, to love, and be united with God. Of course, nobody is perfect. But as long as these things are clear to us, to love and to know God, there will be direction. Ibabalik at ibabalik tayo sa daan patungo sa Kanya. To know Him and to love Him. So that's number one. Number two, to reflect God's image. Kapag tiningnan ba tayo, ang nakikita ba sa atin ay ang Panginoon? According to Genesis in chapter 1 verse 27, humans are made in God's image. Not in the image of sinong nakatatak dun sa pera. Not that one. And His purpose is for us to reflect His goodness, to reflect His love, to reflect His justice and His holiness in the world. Lalo na sa ating mga leaders, may hawak na mga posisyon, no? Who claim to be godly. Makadiyos, makatao, makakalikasan, makabansa. To reflect His goodness, His love, His justice, and His holiness. Nako, goodness. Tayo ba ay nagiging halimbawa ng pagiging mabuti, ng pag-ibig, at hindi lang doon sa pag-ibig ng mga tao na kaibig-ibig na gusto nating mahalin, na kayang mahalin dahil nagbibigay sa atin ng pabor. Hindi, ang turo sa atin ng Panginoon, kahit yung ating mga kaaway, we have to go beyond. Sabi nga ng iba, igagalang kita, irespeto kita, mamahalin kita kung nirespeto mo rin ako. Pero hindi yan ang tinuturo lang sa atin ng Panginoon. We have to go beyond. Higher than that. Beyond that. Kahit yung mga taong, kung tayo lang ay hindi natin gustong mahalin, pero ang utos sa atin ng Panginoon is we have to love beyond. Even to our enemies. Even those who persecute us. It's not easy. But this is a commandment of the Lord. Katarungan sa pag-deliver lang natin ng mga serbisyo, programa para sa tao. Are we just? Are we doing justice?
or yung nakakabenepisyo lang ay yung mga taong malapit sa atin. At yung iba ay nakakalimutan na. And to become holy. Banal. Lahat ito ay mabigat. But these are the invitations of the Lord for us all, sa ating lahat, to reflect God's image. Number 2. Let's go to number 3, to love others. Yung sarili, madali lang mahalin eh. Lalo na yung kahit yung ating mga kamag-anak, dali lang mahalin. Pero yung ibang tao, lalo na yung mga hindi ka mahal-mahal, as I mentioned earlier. We were reminded, sabi nga, Jesus taught that love is the greatest commandment. That's in Matthew 22:37-39. Love God and love your neighbor. Yung iba kasi, gusto ay, I love you, Lord. Pero pagdating sa loving our neighbors, wala na. Sabi ng Panginoon, paano natin mamahalin ang Diyos kung na hindi natin nakikita kung yung ating kapitbahay, ang ating mga nakapalibot sa atin na nakikita natin ay hindi natin kayang mahalin. So we are being commanded to build relationship rooted in love, in compassion, and service. So maraming definitions din ang love, but description, because we cannot define love, because if God is love, we can only describe part of love, part of God. Sabi nga is, love is responding to the needs of others without counting the cost. Hirap, no? Responding to the needs of others without counting the cost. Kasi usually, at present, when we respond, when we do something for others, we count. But God is reminding us to, just like what He did when He loved us. He did not count when He died on the cross for us. He gave His all. He gave His life. He gave His all. To become compassionate. Napakaganda ng translation ito sa Filipino. How is it to become compassionate? Ibig sabihin may malasakit, may habag, may awa, may pagdamay, may pagmamalasakit sa kapwa. Ilan lang ba ang meron pa nito? Ay yung pagtapon lang ng basura tapon doon sa kapitbahay. Ang mahalaga wala na sa akin, di ko nahawak. Kahit sa tricycle, tapon lang sa labas. Sa jeep, sa bintana ng jeep, yung mga iniinumang bote, yung mga wrapper ng candies, ng biscuits, at kung ano pa, tapon sa labas. Very irresponsible. Walang malasakit. Ang gobyerno nagpapawalis, nagpapalinis, tayo nagtatapon. Tapos sisisihin natin ang gobyerno bakit madumi ang paligid. Ano ba ang share natin? Ano ba ang ating contribution para maging mabuti ang paligid? Because of course, when we talk about governance, hindi lang naman ito tungkol sa mga leaders. That includes us. Ordinary people, citizens, we have our share. We don't have a perfect society, but we can make it better, even with the simple gestures and contributions we give. Diba? Yun lang, hindi ka magulo,
Dahil mag-aalas 2 na, video okay ka pa, alas 12, alam mo naman hanggang alas 10 lang. Yung mga kabataang naglalakad sa kalsada na napakaingay, alas 11 na, alas 12, samantalang yung iba naman ay natutulog na kasi kinabukasan may trabaho. Asan yung ating malasakit sa iba? No? Being considerate with other people. Meron ng empathy. Yung iba may sakit, yung iba naman senior citizen. Hindi lang sarili dapat ang iniisip. Bahagi yan ng pagmamahal din sa iba. At paglilingkod. Service. Because service is the language of love. In service. Service with love. Hindi yung service lang kasi kailangan. Kung hindi, service because service with love. Meron ng pag-ibig. Sabi nga sa 1 Corinthians, kahit ipasunog natin ang ating katawan, magsalita man tayo sa lengguwahe ng mga anghel, kung wala tayong pag-ibig, walang saysay ang lahat. So to love others, to build relationship rooted in love, in compassion, yung may malasakit, and service. Number 4, to care for creation. So ginawa ng Diyos ang lahat, kahit yung mga kahoy, no, ang ating paligid. Paano ba natin inaalagaan ang mga ito? Maraming mga tao talagang makita lang nila na may mga dahon, nahuhulog, gusto lang putulin ng puno. Kung tutuusin yung mga puno ay nandyan na sila bago tayo. Plus, saan ba tayo kumukuha ng kahoy? Saan ba tayo kumukuha ng bunga, ng lilim, ng oxygen? At iba pang mga benepisyo, yung mga ibon kung saan sila nakatira. Lalong-lalo na pinag-uusapan natin ang climate change. Patuloy na umiinit yung ating ang paligid. No? Pagbabago sa klima. Painit ng painit. So, what is our contribution? How do we take care of everything that God has created, has given us? In Genesis chapter 2, verse 15, sabi niya dito, to till and keep the earth. Yan. So, hindi lang to till, but to keep the earth. Alagaan natin. And that means that we need to become responsible carers for creation, at gamitin ng maayos ang resources. Nakikita nyo, kahit dito sa mga lugar sa nearby cities in Metro Manila, ang daming mga bundok ang kinakwari, hinuhukay, puro sariling kapakanan ang iniisip para kumita. But we are destroying what God has created for us. We're not keeping them. We're destroying them. At lahat yan ay pagbabayaran natin. And number 5, to grow in holiness and eternal life. Life is seen as a journey toward transformation and union with God. Ito yung nakakalimutan, nakakaligtaan ng karamihan. Ang feeling natin, ang buhay sa mundo ay dito lang. Kaya kung nakita natin yung mga priorities kanina, puro payaman, puro sarili, puro karangyaan, puro lahat. Bakit? Kasi nakalimutan natin, saan ba talaga ang ating direksyon, ang ating final destiny? Hindi po tayo forever sa daigdig. Hindi tayo forever sa daigdig. We are just travelers in the world. This is not our final destiny. Tayo ay naglalakbay lamang
So, aanhin natin ang lahat ng ating kayamanan, properties, aanhin natin ang lahat ng ating mga posisyon, ang pera natin. Lahat yan ay pahiram lang sa'yo habang nandito ka. Iiwanan mo yan lahat. Wala kang dadalhin dahil hindi naman ito ang pinaka-destiny mo. Our purpose is to be transformed and to be united with God. Transformed in what? Yung mga binabanggit natin kanina. To become Christ-like. And to be united with God. Makiisa sa Diyos. Sa Kanyang kaharian sa langit. Ating paniniwalang mga Kristiyano. Pero marami sa ating mga Kristiyano, kahit Kristiyanong kinukonsider ang sarili, pero malayo. Malayo ang practice. So sad. Iba ang sinasabi ng bibig at nakikita sa gawa. So in Romans chapter 8 verse 29, it says there that we are supposed to be transformed to the likeness of Christ. For us to grow spiritually and share in eternal life with God. So yun ang purpose ng Diyos para sa tao. Na kung titingnan natin ay mukhang napakalayo doon sa ginagawa ng tao, sa 5 priorities ng tao sa mundo, ayon din sa mga pag-aaral. So the true purpose of God for His people is to know Him, to love Him, to serve Him, at ito, to be ultimately with God forever. Not to be ultimately with the earth and with all the riches in the world, but to be with God in heaven. So this is not our final destiny on earth. Why are we destroying our life? Why are we so much deviating? Sobrang layo ng ginagawa ng karamihan doon sa plano ng Diyos para sa atin.